Hello guys! So second day guys. Ito tayo ngayon sa yung dagat ko. Dito ba dito? Pero tingin ko if mahilig kayo sa art. Hello guys! So it's second day here in La Union and yeah, ang pupuntahan, so wait lang, ito pala muna. Kahapon pala guys ay nakaano tayo, 403 kilometers, grabe. Maghapon simula 5 o'clock in the morning hanggang gabi. 403 kilometers. So, ang nangyari today, naglakad ako kanina sa beach and yung beach doon malapit ay sakto lang. Siguro may ibang part na mas, yung towel ko, nakakadugi. Siguro may ibang part na mas okay. Kanina pala dun sa transient ang tawag nila, ay may kasama palang breakfast, hindi ko alam. So inalok ako ng breakfast and moo naman ako. Tapos guys, nakakahiya kasi as mga nakakaalam, ginagawa mo, ang dami kong bawal na pagkain ngayon. Ang inihain sa akin ay itlog tsaka hotdog. Hotdog bawal din ako kasi yon. Tapos itlog bawal din ako. Nahiya ako guys, so kinain ko na lang. Pero yung itlog, since para hindi naman lahat bawal, sinauli ko na lang. Kaso nahiya naman ako kasi nag-offer pa sila ng bangus, which is bawal din sa akin. Bawal kasi sa akin ng anything nasa dagat. Malamang yon, yung bangus dito ay galing dagat. So ayun lang naman. So kinain ko na lang kasi nakakahiya guys, kasi yun yung ibinigay sa akin. Ayun lang naman. So ang babait ng tao doon sa doon sa tinuluyan ko, location 180. So if you guys are interested, very flexible sila kausap. Actually supposed to be Thursday pa yung dating ko dito. And nagkaroon ng parang health emergency, which is yung ear ko, kailangan kong i-address. So na-move ng Friday. So flexible naman sila kausap. And basta madali silang kausap. Tapos ngayon naman, ang plan natin ngayon is pupunta tayo ng siguro sa San Juan muna, which is, di ba kasi galing tayo San Fernando, San Juan, then Luna, then Balaowan, tama ba? Basta pupunta natin mamaya yung Luna, Steakhouse, Bell Tower. Pero ngayon sa San Juan muna tayo kasi gusto ko kumain dun sa Seabuds Coffee. So yun, nakikita ko kasi medyo sikat siya ngayon. Supposed to be, kakain dapat tayo sa Makay Bowls tsaka El Union Coffee. Pero kasi na-try ko na siya before. So, iba naman try natin ngayon. Na-try naman na natin sila. So, iba naman. So, ngayon, update ko kayo guys later pagka nandun na tayo. Guys, ito pala. Wala akong plano magdala nitong panty ko. Wala akong plano magdala nitong swimwear. Pero nagdala ko just in case lang. Tapos ito yung towel. Tapos nagdala na rin ako ng body wash. Pero siguro kung magliligo tayo sa dagat ay half body. Kasi bawal mabasa ang aking ear. Aww. So from San Fernando guys, from location 180, Seabuds, which is yung pupuntahan natin ngayon, is located sa San Juan, is approximately 3 kilometers away. So mga 7-minute drive. So ayun. Originally pala guys, ang plan ko ngayon, magpipilates tayo, di ba? Kaso, tinamad na ako kasi ang sakit ng katawan ko guys. Kasi, di ba kahapon nagtangadan falls tayo. So medyo nabigla tayo dun sa may pa-hike pala ng kaunti yun. So hindi tayo prepared doon. And ang sakit ng katawan ko guys. Super. As in, hindi naman super, medyo lang pala. So hindi natin natuloy yung ating pilates. Pwede naman next time. And of course, teka, ano bang pangalan niya? Si Emily in LU. Siya yung dapat na magiging guide sa pilates. And sobrang bait niya rin guys. Sobrang accommodating niya. Kahit na yung tanong ko minsan ay
connected. Sinasagot niya pa rin. Tapos guys, if you guys are interested in eating ramen, alam ko meron siyang parang ramen na tinda. And we're gonna try it siguro later or tomorrow. Basta bago tayo umuwi, kailangan matry natin yun. Tsaka yung kanyang cocoa drink, yun, dapat matry natin guys. Yun lang naman, available siya pagkakaalam ko every weekend lang from 10 AM to 7 PM. So update ko mamaya later if nasa Sibats na tayo. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa Sibats. Nakain lang tayo. Doon kumain na tayo kanina, pero kasi gusto ko matikman dito yung parang sa Makay Bowls na may yogurt parang smoothie gano'n. So yan. Yun guys, so nandito tayo ngayon sa Sibats. Breakfast lang tayo. Tapos eto. Yan. Ano po yung ban? So ito yung Sibats guys. So ayan. So silipin muna natin yung dagat guys. Habang inaantay natin yung order natin. Ang dami naliligo. Dito pala maganda maligo guys. Breakfast for today guys. Hey guys, so yun, tapos na tayo kumain sa Sibats. And so far, okay naman. Para siya yung sa Makay Bowls. So yung Makay Bowls pala tsaka El Union Coffee ay hindi na natin kakainan sa ngayon. Ngayon. Kasi na-try na natin siya before. Yun nga yung sabi ko kanina. And yung Mad Monkeys, gusto ko rin sana kainan ulit. Kaso maliit ang bodega natin guys. So yung mga hindi natin na-try siguro, yun na lang muna yung mga kakainan natin ngayon. So ngayon, ay yung palang kinain natin ay isang, anong tawag doon? Smooth. Basta yung nasa picture, i-flash ko. Hindi ko ata na video. Basta i-flash ko yung picture. So lahat yon total 490 pesos. Medyo, for me guys ha, medyo pricey ng konti. Kasi kung ganun-ganun ang breakfast mo araw-araw ay mahal. Sabi mo kung 490 times 3, 1.5 isang araw, ay magkano lang ang kinikita natin sa isang araw. Since bakasyon naman to guys, magpakasarap lang tayo ng konti. So yung mga ganyang gastos ay bihira lang yan. Siyempre susulitin natin. Anyway, so ngayon ay papunta tayo ng Luna. And pupuntahan natin yung Luna Baluarte Watchtower. Parang Baluarte Watchtower yun. So papunta pala from San Juan to Luna, may madadaanan kayong forest. Parang anong tawag doon? Basta isasabihin ko mamaya, nakalimutan ko yung pangalan ng forest eh. Pero ang ganda niya guys sa picture. Yung parang kung nakita niyo yung pinuntahan ko kahapon, yung sa Agu, yung mga agoho trees na sobrang aligned, sobrang organized. Ito naman ay mga tree na may mga dahon. Kulay green siya actually. Parang kung alam niyo yung sa yung sa Bohol, yung man-made forest doon. Yun, parang medyo ganun. Pero ito tingnan natin kung alin ang mas maganda. So I'll update you guys later. So from San Juan to Luna pala is approximately around 40 minutes. So mga 27 kilometers. So on sked pa naman tayo. Ang hindi lang natin nagawa today ay yung Pilates. Sobrang gusto ko talaga siya matry. Siguro some other time. Kasi medyo pagod din tayo kahapon. Kasi maghapon tayo nagda-drive. Simula 5 AM hanggang 5 PM. Nag-tricycle lang nga lang ako nung gabi guys eh. Parang
imagine niyo, na-enjoy ko mag-drive. Pero medyo naumay din ako. Kasi, grabe naman, 400 kilometers sa isang araw. Tinde, di ba? Hey guys, so we're currently here at Baluarte Watchtower. Sobrang init guys. Pag pumunta kayo dito, make sure na magdadala kayo ng sunblock. Nandito na rin pala si Mending's Cafe at saka si Steak to One. Tapos magkakadikit na rin pala sila. Yan. So, ikutin ko kayo dito. Yan. Yan guys. Baluarte Watchtower. Famous din sa dito. Ang init lang guys. Yan. Currently 9, almost 10, and tirik na yung araw. Okay, back to Manila. Ang dami rin nagpupunta dito guys, sa daming tao ngayon. Papasok tayo dito guys. Dapat may hagdan yun yung ano. Talo lang na. Ate, pwede yung panyo ate. Di ba maganda camera? Kaya? O, pasok mo na lang namin. Kaya maganda camera mo? Oo. Sa'yo na lang. Tara. Sa'yo na lang. Pasok mo na lang sa amin. Ayun guys, pag gusto nyo magpa-picture, hanapin nyo lang si Kuya. Oh. Kuya, kaway ka dito. Ang galing kumuha. Very good. Dito. Sige. Ayun guys, tapos na tayo dito sa Baluarte Watchtower. So basically, yun lang yung makikita itong dome na to. So yan, magpupunta kayo dito. Yung mga nag-o-offer ng picture. Pakuha kayo guys. Magagaling silang kumuha ang galing guys. Tapos ano lang, bigyan nyo lang ng konting pang merienda. Tapos ayun. Tapos ngayon, punta tayo kay Mending's Cafe. Gusto ko i-try yung Baluarte shape na dessert. Tingnan natin kung meron. Yun. Originally pala, na-try dapat natin itong Steak to One. Yan. Kaso busog pa ako. So try na lang natin yung dessert dito sa Mending's Cafe. Sikat daw dito yung ano parang ka-shape ng Baluarte So, init guys. So, ito. Lola Mending's Cafe. So yun guys, tapos na tayo dito sa Baluarte. Medyo tumagal din tayo dito. Medyo matagal yung service dun sa Mending's Cafe. Though, naintindihan ko naman, medyo mahirap siguro gawin yung churros. Pero medyo natagalan lang ako. And sabi yung churros ay good for 2. Actually, kaya siya ubusin na isang tao. And yun. Feeling ko kaya naman. Kasi kanina nag-breakfast na ako and medyo heavy din yun. So, tingin ko kaya talaga ubusin ng isang tao kahit nakakain na isang meal. So, yung churros pala na yun ay 245 pesos. Plus, may service charge na mga 7 pesos. So, flash ko na lang yung picture ng churros dito. Hindi ko ata na video. So, ngayon papunta na tayo sa bahay na bato. So, hindi ko alam anong meron. Kasi sikat daw siya. Hindi po, puntahan na lang natin. Ano? Okay, sobrang init dito. Sobra. Sobrang init, guys. Whew. So, basically, ang mapupuntahan dito sa Luna ay yung Baluarte Watchtower. Bahay na bato. May isa pa Pebble something. Yun. So, from
Duarte to Bahay na Bado is approximately 10 minutes. And mainit guys. So yun lang naman basically yung mapupuntahan dito. And yes, yung makakainan naman, meron steak to 1, Mendings Cafe, Lola Mendings. Supposed to be, gusto ko try yung sa steak to 1, kaso busog pa ako guys eh. Yun yung churros. Akala ko nung una hindi ko mauubos kasi sabi good for 2. Oops, ano yun? Sabi good for 2. Eh di, ayun. Kaya naman ubusin ng 1. Eh ako medyo hindi din ako ganun kalakas kumain. So, yeah. Nag-iisa ka, madam. Mag-isa lang eh. Hindi ka kumuha ng kasama mo. Sige po. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Bahay na Bato de Luna. So ito yung, ito pala yung nakikita ko sa picture. Ang laking pagong. Oh, turtle. So, pag pumunta pala kayo dito, may entrance fee lang na 50 pesos per head. So, may kaanggulo ata ng buhok ko. Basically, ito yung makikita mo dito sa loob. Yan, mga paintings na gawa sa bato. Ayan pa guys. Ba't mukha ko yung pinapakita ko? Yan. Solo ko na naman. Solo ko na naman guys. Ang saya. Ako na naman mag-isa dito. Lahat ng pupuntahan ko kakaunti tao. So ito pa paglabas dito madami pa. Yan, meron pa dito. Yan. Kung gusto nyo mga pahinga ng konti. Ito. Mga palaka. Ayan, presko dito guys. Ito pa guys, meron pa pala dito. Dami pa. Hindi ko lang magets ba't ganun yung mga sculpture. Bato de Luna. So ito pala yung Bato de Luna dito guys. And yan, Bato de Luna. So ngayon, kaya daw lakarin from here to Bahay na Bato. So lakarin na lang natin. Then balik tayo dito saglit. Mainit guys. Naglalakad tayo papuntang Bato de Luna. Ay, Bahay na Bato pala. So kaya lakarin. Pero kasi, kaya lakarin guys. Nilakad lang natin. Bahay na Bato. Hindi ko sure kung may entrance fee. 50 meters. Hi ma'am, good morning po. Morning. 50 per head. So may entrance fee din pala na 50 pesos. So nilakad na lang natin itong Bahay na Bato from Bato de Luna. Malapit lang naman guys, pero nakakatamad maglakad. Pero mas silong yung ano dito, yung parking. Yan, ito na siya. Saglit lang tayo dito. Then after nito, babalik na tayo ng San Juan. Gusto ko sana puntahan yung Navi Beach kasi malayo daw. And sobrang init guys. Ang init. And guys, ito siya. Siguro kung mahilig kayo sa art. Okay ito. Yes, ma'am, souvenir po. Ay, sisilip lang. Ay, may entrance fee po kami, ma'am. Meron 50 din. pesos. Yes. So hindi na. Stone art.
Kuya, meron pa ba doon? Doon, ma'am. Meron pa. Dito maganda guys. Very relaxing. Tahimik. Yung isa doon, meron pang ano. Ito guys, gallery. Museum, art gallery. Ganda dito itong part na to guys. Yan naman. Siguro, kasi ako hindi ako masyado mahilig sa art eh. Pero tingin ko, if mahilig kayo sa art, ma-enjoy nyo to. Yan, siguro, okay na ako dito. Babalik na tayo ng, ano pa ba? Tingnan ko muna yung itinerary ko kung meron pa. Meron pa pala dito guys. Ayan o. Ang dami mga kahoy-kahoy. Creepy. Wala na. Balik na ako. So yun guys, siguro kung mahilig kayo sa art, ma-appreciate nyo to. Ako ay kasi pinuntahan ko lang para ipakita sa inyo guys, di ba? Pero ako personally, hindi ako ganun kahilig sa art. So yun guys, sabi ni Kuya, ang bilis ko naman daw nakalabas kasi init na talaga ako guys. So just in case kayo ay magtagal dito at maaga at hindi ganito kainit, malawak pa pala yun sa loob, mga 1 hectare daw, and meron daw access sa dagat. So ayun, pero saglit lang tayo kasi ang init talaga guys, and yun, balikan natin yung kotse. So yun guys, tapos na tayo sa bahay na bato tsaka Bato de Luna. Supposed to be pupunta dapat tayo ng, teka, saan nga ba? Nalvo, Pebble Beach, tsaka Imuki Island. So mukhang kakancelin na lang natin kasi ang init talaga guys, sobra. Ayun, beach, tabing dagat, malamang yun ang init. And then, siguro ang, bago tayo bumalik ng San Juan, gusto ko madaanan yung Paraoy Man-Made Forest kasi hindi ko siya nadaanan kanina. Sabi sa internet, madadaanan mo siya pagka galing kang San Juan, pagpapunta kang Luna. Pero wala akong nadaanan. Hindi ko alam kung dahil dumiretso ako to Vegan or dapat kakaliwa ako yung may signage na papunta dapat sa Luna. So hindi kasi ako kumaliwa doon kasi sabi ni Google Maps, diretso lang ako to Vegan para makapunta dito sa Bato de Luna. So ayun lang naman. So siguro set natin sa Balaon, ano? Set natin yan. Wala naman tayo nadaan ng ganyan kanina. Baka kasi hindi ako doon dumaan. Ang ganda! Natutuwa talaga ako sa mga puno-puno na ganyan. Pero yung mga bato-bato, medyo hindi ko siya na-appreciate. Pero itong forest, yan yung puno na yan. Sige, start. 9 minutes away. Head southeast toward Bacnathan, Luna, Balawan Road. Init guys.